Ito ang kwentong pabalik-balik sa back of my mind na hinding-hindi ko malilimutan noong nagtatrabaho pa ako sa isang sikat na call center dito sa Iloilo. Hi, I'm Jen. Sa BPO, akala ko scorecard, metrics at hard work ang basehan para umangat. Shit, hindi pala. Lalo na kung ang kalaban mo ay yung paborito sa kama ng TL mo. Halos magdadalawang taon na ako bilang isang customer service agent. Graveyard shift kami. At halos maubos na ang boses ko. Gabi-gabi katatapos ng mga queue. Consistent top performer ako sa account namin. Laging perfect ang CSAT. At walang lates o absences. Desidido talaga akong makuha yung QS specialist post na magbubukas. Tapos may pumasok kaming bagong wave ng agents. At doon kasama si girl na itago na lang natin sa name na Alisa. Maganda siya, charming. Pero pagdating sa metrics, binalasubas niya lahat. Laging bagsak ang QA scores at palaging undertime. Pero napapansin ng buong team, tuwing coaching lag, halos abutin sila ng 2 oras. Nang kupal naming TL sa loob ng huddle room. Minsan naman, sabay silang nawawala kapag break time. Noong nag-apply na kami para sa QA post, tiwalang-tiwala ako sa interview at stats ko. Pero laking gulat ko nang i-announce na si Alisa ang nakuha. Noong hiningi ko yung breakdown ng scores ko sa TL ko, binaligtad niya pa ako. Sabi niya, may attitude problem daw ako at hindi raw ako team player. Ang hindi nila alam, nakita ko sila nung isang gabi sa parking lot na naglalampungan sa loob ng kotse ni TL. Ginamit nila yung posisyon nila para harangan ang karir ko. Well, kung ano-ano pa, sigurong posisyon ang nagawa nila. Doon ko na-realize na kahit anong gawin mong pagsusumikap sa trabaho, talo ka pa rin talaga kapag ganyan ka-toxic at trabaho mo.